Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, atin po itong kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 20, talata 29 hanggang 34. Ang sabi po dito, pag-alis nila sa Jericho, si Jesus ay sinundan ng napakaraming tao. May dalawa namang bulag na nakaupo sa tabi ng daan. Nang marinig nilang dumaraan si Jesus, sila'y nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa amin." Pinagsabihan sila ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo silang nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa amin." Tumigil si Jesus, tinawag nila at tinanong, "Ano ang ibig ninyong gawin ko sa inyo?" Sumagot sila, "Panginoon, loobin po ninyong makakita kami." Naawa si Jesus at tinipo ang kanilang mga mata. Agad silang nakakita at sumunod sa Kanya. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Itong ating binasa, ito po ay tungkol sa pagpapagaling ng ating Panginoong Hesus sa dalawang bulag na kanya pong nadaanan sa daan nang sila po ay papaalis galing po sa Jericho. At makita natin na saan man pumunta ang ating Panginoon, siya po ay sinusundan ng maraming mga tao. Ibig sabihin, sa mga ginagawang himala sa pangangaral din ng ating Panginoon, ay marami ang nagiging saksi, marami ang nakakakita ng mga kababalaghang ginagawa ng ating Panginoon at yung karunungan, yung kanyang kaalaman na kanyang ibinabahagi sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos. At siyempre dahil doon sa mga ginagawa ng ating Panginoon, ay ito ay lumaganap sa mga karatig na mga lugar. Kahit pa dito, siyempre, nasa daan sila. Alam naman natin na sa daan, sa lansangan, diyan ka makakasagap ng maraming balita. Di ba? Kaya nga sabi ko, hindi lang ngayon sa panahon natin ang maraming marites. Kahit noon pa man, kahit sa Biblia, marami ng marites, di ba? At maganda naman yon kasi lalo na kung ang imamarites naman is tungkol doon sa kabutihan, doon sa kababalagan, doon sa pangangaral ng ating Panginoon. Kung tungkol naman kay Lord, yung kanilang imamarites, maganda yon kasi nagkakaroon ng katulad dito, yung dalawang bulag na ito, hindi man nila na-meet pa si Jesus ng personal, hindi pa man nila narinig yung pangangaral mismo ng ating Panginoon, pero yung mga balibalita na kanilang nasasagap habang sila ay nandoon sa lansangan o nandoon sila sa daan. Kasi mostly yung mga bulag sila ay humihingi ng habag, humihingi ng awa o kaya humihingi ng limos sa mga taong napapadaan sa lugar na yon na kanilang pinepwestuhan. Kaya sabi doon, nang marinig nilang dumaraan si Jesus, sila'y nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa amin." Kaya doon pa lang nagpapakita na yon na yung pananampalataya nila. Kasi nga marami na silang napakinggan tungkol kay Jesus. Hindi man mismo sa bibig ng ating Panginoon, kundi doon sa mga taong naririnig nila sa paligid nila, yung mga dumaraan doon sa pinepestuhan nila, naririnig nila yung mga himalang ginawa ng ating Panginoon. At siyempre sila rin, sa sitwasyon nila na hindi sila nakakakita, nagkaroon sila ngayon ng pag-asa. No? Nagkaroon sila ng pag-asa na sila ay makakakita. Yun ang mahalaga, yun ang magandang bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos. Yung nagdudulot ito ng pag-asa sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Kasi siyempre, lalo kung bulag na sila, lalo kung mula pagkabata nila, talagang bulag na sila, ibig sabihin, talagang wala na rin chance yun, di ba? Kahit nga yung mga nabulag ka lang ng
kunyari dahil sa mga aksidente o kunyari ah, nagkasakit ka na naging dahilan ng iyong pagkabulag, di ba? Kasi ng mga time na ito, mahirap na eh, di ba? Na makakita ka muli. Hindi pareho ngayon, as long na yung mga nerves sa mata mo ay okay pa, pwede pang magkaroon ng mga transplant ng mga mata, di ba? Kung mayroong magdodonate ng mata nila na ibibigay sa iyo, as long na may mga nerves mo ay okay pa, di ba? Pero dito, hindi natin alam kung talagang yung nerves nito gumagana pa. Pero kung talagang mula pagkabata pa, at siyempre, hindi pa naman ganun ka-high-tech yung mga aparatos, no, yung mga operasyon na ginagawa, talagang imposible na makadilat o kaya makakitang muli o makakita itong mga taong ito. Kaya may kita natin doon na kumikilos ang Panginoon sa mga taong merong pananali at pananampalataya sa Kanya. So, ibig sabihin, wala talagang nabibigo na lumalapit sa Panginoon. Kasi yung pagsigaw nila, Jesus, anak ni David, declaration na yun ng pagkakilala nila kung sino si Jesus. Kasi alam naman ng mga Hudyo, nasa lipi ni Haring David, doon magmumula yung Mesiyas, yung kanilang tagapagligtas. Kaya pagsigaw pa lang nila na anak ni David, pagkilala niyo na si Jesus, ang kanilang tagapagligtas. Confession yun ng kanilang pananampalataya Di ba? Kaya kapag ang tao may pananampalataya, hindi mo talagang mapipigilan na hindi ipahayag yung katotohanan, hindi maipahayag si Jesus sa madla sa mga tao. Hindi mo yan mapipigilan Kasi yung pananampalataya nila, yun ang yung pag-ibig, yung kapatawaran, yung katapatan ng Diyos na naramdaman ng mga sumasampalataya sa Panginoon. Ito yung parang apoy ito sa puso ng mga mananampalataya na maipagsigawan kung ano si Jesus sa buhay ng bawat isang mananampalataya. So ang Diyos, siyempre, tumatawag iba-iba yung pamamaraan ng Panginoon. Katulad dito sa dalawang bulag na ito, humingi sila ng habag. Maahabag po kayo sa amin. Hindi sinabi ng isang bulag, Lord, mahabag po kayo sa akin. Sinama niya rin yung kasama niya. No? Di ba? Kasi minsan, mga tao minsan, kapag pag may mga pagkakataon, minsan, nang iiwan. Di ba? Merong mga ibang tao kasi nang iiwan sa ere. Di ba? Magkasama kayo, pero na nagkaroon ng oportunidad, nang iiwan na. Di ba? Pero sa kanila, hindi. No? Pareho tayong bulag, magsama tayo. No? Kaya sabi niya, mabag po kayo sa amin. Pero in reality, marami talaga nangyayaring ganyan, di ba? Sa panahon natin na magkasama kayo, pero sa hirap lang Pero pag ginawa na, nakakalimutan ka na Pag may dumating na opportunity sa kanya, yung kasama niya matagal, hindi niya isinasama. Binabaliwala niya na. No? Kasi, wala na dumating na opportunity sa kanya, kaya ang mangyayari, iwan niya na ngayon yung matagal niya ng kasama, which is hindi maganda. Dito, ang maganda dito, talagang mahabag po kayo sa amin. No, hindi sumigaw yung isa, Lord, maawa po kayo sa akin. Di ba? Parang gusto niya lang iligtas yung sarili niya. Kaya dito, may kita natin, nandun agad yung yung mga taong pumipigil sa kanya, sa kanila, di ba? Na pinagsabihan sila ng mga tao at pinatatahimik, pero lalo silang nagsisisigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Yung mga tao pinipigilan sila. Sabi, ingay nyo. Diba? Pinatitigil sila. Kasi minsan, di ba, pag may mga importanteng mga tao, may mga, sa panahon natin pag mga may VIP, minsan yung mga alalay, sila yung mga, sila yung mga feeling VIP, di ba? Iisip nila, ano ba to? Ano to? Nakakaya sa VIP natin, nakakaya sa bisita natin. Itong mga taong to. Di ba? Nakakaya. Kaya tumahimik. Ganun sinasabi, di ba? Pero sa Panginoon, walang pa-VIP kay Lord. Di ba? Ang ating Panginoong Isus, handa niyang pakinggan. Handa niyang ibigay
yung mga pangangailangan ng mga taong nangangailangan sa kanya. Hanggang niyang pakinggan yung mga taong dumudulog sa kanya. No, hindi siya katulad ng mga VIP sa mundong ito na tinatago nila yung katotohanan, di ba? Di ba? Kahit nakikita na nila yung sitwasyon, nagbubulag-bulagan. Kahit naririnig na nila yung mga hinaing, yung mga problema ng mga tao, nagbibingi-bingihan na lang. Di ba? Kahit meron silang magagawa, yung kanilang kamay ayaw nilang ikilos. Pero sa Panginoon, hindi. Di ba? Yung lahat ng humihingi ng awa, in the same time, ipinagsisigawan yung kanilang pananampalataya, eh siyempre, hindi pwedeng baliwalain o magbingi-bingihan o magbulag-bulagan o hindi kumilos ang ating Panginoon. Kasi pinakita nila yung kanilang pananampalataya kay Jesus. Na sa kabila na pinipigilan sila, na manahimik sila, lalo pa silang nagsisisigaw. Kasi alam nila, nasa time na yon, ito na yung chance nila eh. Ito na yung pagkakataon nila eh. Hindi na nila sinayang yung pagkakataon na yon. Diba? Malay ba nila kung babalik uli ang atin, mapapadaan uli ang ating Panginoon doon sa lugar na yon. E paano kung hindi, di ba? Kaya kapag tayo na-meet natin yung Panginoon, binigyan tayo ng pagkakataon na makilala siya, ma-encounter siya sa buhay natin, makapaglingkod sa Kanya, huwag nating sasayangin. Di ba? Kasi yung paglilingkod, ano yan eh, pribilehiyo na ibinibigay sa atin ng Diyos eh. Pagkakataon na ibinagkakaloob sa atin, tapos sasayangan lang natin. Di ba? Kasi minsan iniisip ng iba yung paglilingkod sa Diyos para lang sa matatanda na yan. Kasi nalalapit na yung araw nila. Sabi nila, inisip siguro, bata pa naman ako eh. No, pag tumanda na ako siguro, yan, baka maglingkod na ako sa Panginoon. Minsan, ganun ang iniisip ng iba eh. Na ang paglilingkod para lang sa matatanda kasi nalalapit na yung kanilang mga huling araw sa mundong ito. Di ba? Hindi ganun, mga kapatid. Kasi mas maganda sa kalakasan pa lang natin, maibigay na natin eh. Kasi pag hinintay pa natin na tumanda tayo, limitado na yung paglilingkod na pwede nating gawin eh. Kaya sabi doon, tumigil si Jesus, tapos dinong sila, anong ibig ninyong gawin ko sa inyo? Sumagot sila, Panginoon, loobin po ninyong makakita kami. Loobin po ninyo. Hiningi pa rin nila yung kalooban ng Diyos. Hindi na sinabi, pagalingin mo kami. Hindi sila yung parang mga entitled. No? O kaya hindi sila yung parang, sila, yung may term akong ginagaano eh. Hindi sila yung parang yung parang ang dating eh, si Lord pa may utang na loob na parang gano'n, di ba? Kundi siyempre sinabi pa rin nila kung kalooban ng Panginoon, no? Panginoon, kung loobin po ninyong makakita kami. Di ba? Loobin po ninyo. Sa kanilang paghingi sa Panginoon, yung kalooban pa rin ng Diyos eh. Yung hiningi nila eh. Yung gusto nilang mangyari sa buhay nila. Loobin niyo po na makakita po kami. Kasi marami ngayon kasi, sila na tinutulungan, sila pa yung feeling entitled. Parang, parang responsibilidad mo pa. Parang ikaw pa yung may utang na loob sa kanila, no, na tinulungan mo. Oh, maroon, kahit dito sa Canada, marami. Yung mga, pumunta nga dito, iba nga, mga refugee, di ba? Yung iba, pumunta din sa Canada, nagde-demand, no, ng bahay. No? Binigyan na nga sila ng government na matitirahan, magre-reklamo pa. Sabi, ang liit ng kwarto. No? Eh, 3 yung anak ko, 4 yung anak ko, tapos binigay nyo lang 1 o 2 kwarto lang. Diba? Pero yung mga talaga naghihirap dito sa Canada, yung talagang mga nagtatrabaho, sila nga yung nawawalan eh. Diba? Yung mga nagbabayad ng tax, eh, yung mga tinulungan ng government ng Canada na makapunta dito, no, binigay na eh. No? Binigay na yung mga pangangailangan nila, pagkain, lahat. Tapos iba magrereklamo pa, no? Parang utang na loob pa eh, ng tumulong eh. No? May marami yung mga ganun mga tao, mga ingrato, di ba? Ungrateful. Di ba?
So dito sa kanila hindi eh. Talagang hiningi pa rin nila yung kalooban ng Diyos. Kahit alam naman ng Panginoon, kahit di na niya tanungin eh, ni Lord eh, yung dalawang yun eh. Diba? Alam na ng Panginoon kung ano talaga yung kailangan nila eh. Pero tinanong pa rin ni Jesus. At maganda doon, talagang sinagot ng dalawang ito na gusto nila makakita. Kasi minsan may mga tao na pag tinanong mo, minsan kasi nagbabago isip. Di ba? Yung pananampalataya kasi, dapat sigurado ka kung ano yung hihingin mo sa Panginoon. Pag lumapit ka kay Lord, dapat alam mo talaga uh, yung hihingin mo sa Kanya eh. Ganun yung faith eh. Yung pananampalataya, pag firm yung faith mo, alam mo yung desisyon na gagawin mo. Alam mo yung ilalapit mo talaga sa Panginoon. Hindi pwede yung nagdadalawang isip ka kasi sabi nga, o walang tatanggapin. Sabi niya sa Santiago, ni Santiago, na walang tatanggapin na sino man kung pabago-bago isip mo. Hindi mo alam kung ano ba talagang gusto mo. May mga tao kasi ganun eh, di ba? Uh, Pwede kasi manyari na matagal na rin naman akong bulag eh. Sanay na rin ako. Siguro ibahin ko na lang yung hihilingin ko, di ba? Bigyan na lang ako ng maraming pera o kaya ng bahay at lupa. Di ba? Kung ano-ano pa naman ng mga material na bagay. Pero sa kanila, alam nila sa paglapit nila sa Panginoon, ano ba talaga yung gusto nila manyari sa buhay nila. Sabi doon, naawa ang ating Panginoon at hinipo ang kanilang mga mata. Agad silang nakakita at sumunod sa Kanya. Naabag, naawa yung ating Panginoon, hinawakan yung kanilang mga mata, at sila'y nakakita. Kumilos agad eh, yung ating Panginoon. Kasi ang Diyos naman natin, ang ating Panginoong Isus, mabagin naman eh. Diba? Basta ipakita lang natin na tayo, nararapat tayo doon sa awa ng Diyos. Diba? Hindi yung parang ikaw humingi, ikaw pa yung mapagmataas. Diba? Dapat alam natin ilagay yung sarili natin sa dapat nating kalagyan. At ang maganda doon, sumunod sila. Na nakakita sila, sumunod sila sa Panginoon. Ganun naman talaga mga kapatid eh. Ang mostly na reaksyon ng mga taong nakatanggap ng mga pagpapala, ng kabutihan, ng kaligtasan, ng pag-ibig ng Diyos, talagang ano yun eh, ang maisusukli lang natin is maglingkod sa Panginoon eh. Di ba? May mga tao minsan, question pa yung paglilingkod ng ibang tao. Sasabihin, di ba, sobra-sobra naman ang paglilingkod yan sa'yo. Pati paglilingkod naglilingkod sa Diyos, questionin pa. Sabihin, grabe naman paglilingkod yan. Araw-araw, nasa simbahan ka. No? Araw-araw, nakakay Lord ka. Nasa prayer meeting ka pa. No? Ine-question nila eh. Sobra-sobra na yan. Paglilingkod mo na yan. Alam yung mga kapatid, kahit araw-arawin man natin ang paglilingkod, hindi sobra. Hindi nga papantay eh. Yung mga ginagawa natin, ikumpara natin dun sa kabutihan, dun sa kapatawaran, dun sa mabubuting bagay na ginagawa ng Diyos sa araw-araw ng buhay natin. Isipin natin, paglilingkod natin to kulang pa nga eh. Diba? Anong sobra dyan, di ba? May mga tao sobra-sobra ng paglilingkod na yan. Hello? Diba? Sure ka? Kahit araw-arawin pa natin maglingkod sa Panginoon, kulang pa rin yan. Hindi natin pwedeng ikumpara. Oh, paano mo masasabing sobra yung paglilingkod na ginagawa natin sa Diyos? Diba? Kasi kung magkwekwentahan tayo, yung Diyos, taka tayo, eh, sabi nga, tinimbang ka pero kulang. Diba? Hindi tayo pwede kasi sabihin natin, sobra na itong paglilingkod ko na to. Ano, magbibilangan tayo? Diba? Magkwentahan tayo sa Diyos. Baka mapaya lang tayo. Diba? Hindi pa nga tayo kahit nga kalahati o kaya makapantay man lang, hindi natin kayang pantayan eh. Palagi tayong kulang eh. Tapos yung iba sasabihin, sobrang paglilingkod. Okay ka lang. Di ba? Kasi hindi mo pwedeng questionin yung paglilingkod ng isang tao.
nga ganun na lang yung paglilingkod na iba. Kasi sabi, grabe, ganun na lang yung paglilingkod nila. Eh, siyempre, sabi nga, yung pinatawad ng malaki, mas matindi yung pagmamahal na ibabalik niya sa Panginoon. Di ba? Kahit nga buhay natin ito, kulang eh. No? Kumpara dun sa buhay na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Eh, siyempre, hindi naman tayo hinahanapan ng Diyos eh. Hindi naman tayo hinahanapan ng Panginoon. Ang paglilingkod dapat galing sa puso natin. Yung gratitude natin, ginagawa natin dahil sa pananampalataya natin sa Kanya, dahil sa pag-ibig na una nating naranasan mula sa Panginoon. Kailangan lahat motivated by love. Ginagawa natin ito dahil sa pag-ibig natin sa Kanya at para sa pagbabalik ng karangalan na nararapat sa Diyos. Kaya maganda doon, may kita natin yung kanilang pagsunod. Na natanggap nila yon, hinihingi nila sa Panginoon, ang response nila bilang pagbabalik ng kabutihan na naranasan nila sa buhay nila, na binigyan sila ng pagkakataong makakita, ay binalikan naman nila sa pamamagitan ng paglilingkod, yung pagsunod sa Diyos. So yun lang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.